Black Communications. For reliable information that sticks. Ano pong dahilan sir? Ba't ipo-pull out po? Ayun ang mayari. Ayun mayari. Eh, ano yung napag-usapan sir? May papel na po Ayun na na, ano sir? itimanda nyo to. Hindi, magpatimanda ka, hindi kasi hindi ako pag-usap. Itimanda nyo to. For breaching the contract. Tama yan. Pasok ka ng pasok sa kontrata, hindi ko alam. So, we are now going to the police station. And if you will not pull out, then, okay, that's your own risk. Okay? Ikaw, Michael, kasi pasok ka ng pasok sa kontrata. Pero sir, sino naglagay ng tarpaulin dyan sir? Ako, Sa labas? Atty. Jose Cruz, ako yun. Pinagalitan ko na ako. Aalisin nyo, hindi. Pakitanong lang kung aalisin o hindi. Papunta na po yung Ha? namin para makausap niyo. Sige, andun ako sa munisipyo. Okay po. Sige po. Pero for the meantime, pull out. Oo. Ano na, ipo-forward. Okay po. I'm giving them Opo. 20 minutes or 15 minutes to pull out. Pag hindi nyo pinaalis dito, kakasuhan kayo. Okay po. Tandaan nyo yan, hepe. Okay po. So, ninireklamo ko itong mga tao na ito. Pumasok na walang pahintulit dito. Eh, maliwanag na paglabag sa aming karapatan yan. May we take this opportunity to request those who have not subscribed and followed yet to please do so? Kindly make it a habit to share your thoughts in the comment section. Also, share our videos so you can help spread accurate information to fight the spread of fake news. Thank you. Lastly, may we also request for you to support our channel membership? For small amounts per month, you can greatly help us continue what we do. Being channel members shall provide you with awesome perks and surprises. Thank you. Let us start now. But before that, let us watch the video footage of the real reason why the Maysag rally was cancelled. For sure they will again spin lies and concoct amazing stories and blame this on the administration of President Ferdinand Marcos Jr. Wanna bet? Kaya uli-uli, kung kayo po ay nananalo, kung kayo po ay naniniwala dito sa cause natin, wag po kayong magpa-divide. Kailangan natin magsama-sama. At isa pa, wag na po kayong mag-blame. Hahanap pa kayo ng paituturo Si Inday Sara, kung sino-sino pa dyan. All in good time. Kung hindi nyo nakikita ang strategiya, wag nyo pa munang bakbakin. Hindi po tama yung mga ganyan. Pinupush back nyo lang yung mga pagbabago. Wino-water down nyo lang po yung galit ng tao. Naghahanap lang po kayo ng pagbibintangan. Pwes, matuto sa 1986. Don't be divided. Strategy po ba, dear attorney? Strategy na galitin ang mga tao kahit sa anong pamamaraan upang dumami ang maging suporta. Kung kinakailangan pa po ninyong ipaliwanag ito sa mga taga-suporta ninyo sa maisog rally nyo, ibig sabihin ay hindi nila nauunawaan ang tunay na mga issue. Pag di nila nauunawaan ang mga issue, lalo nilang hindi maunawaan ang strategy nyong sinasabi. Katulad ng mga ilang influencers gaya ni na Maharlika, tingin ninyo hindi namimiligro ang buhay nila? Hindi namimiligro ang mga property at mga accounts nila? Ilang beses ako matatanggalan ng trabaho bago kayo maniwala na ang salita ay gawa. Bakit nyo iniisip na kailangan mayroon pang lakad-lakad para sabihin na meron tayong ginagawa? Para sa hindi pa natatakot na nga ang gobyerno kaya nagpapatigil ng rally. Bakit po hindi aminin ang katotohanan na ang tunay na pagkakansela ng rally sa Bulacan ay dahil hindi authorized ng may-ari ang tumanggap ng kontrata para sa venue? Natatakot?
Kung pinabayaan nga po kayo ng ilang araw sa liwasang Bonifacio, di po ba kasama ang mga alagad ni Kibuloy? Ang lapit-lapit nun sa Malacanang, dyan pa ba sa Bulacan, matatakot? Of course, everyone is free to put a spin and their opinion on the situation. Sambat mode. Nawalan ng trabaho, opo, dati kayong press secretary. Noong pagpasok ng administrasyon ni President Marcos, ang inyong dahilan sa pagre-resign ay health reasons. Ano po yun, kasinungalingan? Bakit po tunog ang palaya na din kayo? Huwag po kayong divisive. Ito po ang sagot dyan. Kapag nagsasalita tayo, natatakot sila. Dahil may nakukumbinsi araw-araw. Dahil mayroong dumadami tayo ng dumadami. Kaya pag tinignan ninyo, basahin nyo po yung sinasabi ng mga trolls. Yan po ay nagbibigay ng liwanag kung anong kinatatakutan ng administrasyon. Ang takot nila dyan, sabi nila, ididali nyo sa EDSA, tignan natin kung gano'ng kadami kayo. Doon pa lang sa Bustos na napakaliit na lugar, natakot na kayo. Ano pa kaya ang EDSA? Pero dinadala ang maisog sa iba't ibang mga probinsya nang sa gayon, makita ng administrasyon na ito na hindi lang po Metro Manila ang umaariba dito, buong bayan. Buong bayan ang umaari ba? Masyado naman po yatang napaka-presumptuous na statement po yun, di po ba? Parang masyado naman pong napakataas ng tingin sa sarili at dami ng supporters. Liwasang Bonifacio nga di na puno, EDSA pa po. Real talk lang naman at pawang katotohanan po sana. Kaya huwag po kayong magiging divisive. Iisipin ninyo na kailangan may lakad para magsabi na may ginawa. Ano yung sakripisyo namin? Yung mga nagsalita at ngayon namimiligro, sasabihin ninyo duwag, sasabihin ninyo walang ginagawa. Tingnan nyo nga, pinagbabayaran na namin yung honesty. Tingnan nyo nga si Sas, ilang beses nang kinuyog. Si Maharlika na tinatakot, na pilit na ilang beses kinakasuhan. Tingin ninyo, wala akong mga tawag? Bigay natin yung kinatatakutan nila. At ang kinatatakutan nila, yung pagsasalita natin. Kaya pag sinasabi ninyong puro ngawa lang, that's cow manure. Okay? BS Wow, yan. medyo sablay po yata tayo dyan, Madam Attorney. Isinakripisyo nyo at ng mga binagit nyo for being honest sa pananalita. Nagbanggit pa po kayo, si Maharlika at Sas, honest. Naman, para naman pong ginagawa nyong inutil ang mga Pilipino. Of all people, si Maharlika honest. This one is totally absurd po. Pero opinion nyo yan, opinion po namin na yung statement na yan ay kasinungalingan. Pinakakasuhan. Di po ba alam naman po ninyo na karapatan ng isang tao na maghain ng reklamo laban sa isang tao kung ito ay sinira ng walang pakundangan at walang ebidensya, lalo na sa social media? Huwag nyo naman po sanang isantabi ang karapatan ni Puig Quinons at ni Avel Bacudio. Parang medyo sablay po ang justification. Si Sas na based sa China. Inaapi. Sino po ba ang nagpapahayag ng mga peking impormasyon? Isa pa po yan na nagkalat na nag-abroad daw ang Pangulo at si First Lady noong mahal na araw pero hindi naman totoo. Yan po ba ang gusto nyong angklahan ng mga taga-suporta ninyo? Pawang mga peking balita. Natakot nga natin sila Salita pa lang yon. Social media pa lang. Tapos sasabihin ninyo walang ginagawa. Ang layo na po na nalakbay natin. Ang dami na po na pumanig sa atin, nakita na, gumising na, nakikita na ang katotohanan. Dahil hindi tayo tumigil nakakasalita. Akala ninyo, ganun lang, hindi po protektahan ng saligang batas ang karapatan natin magsalita at magpahayag kung sa tingin nila walang madudulot na pagbabago yon. Kaya tanggalin na natin sa isip natin na kailangan may lakad. Tigilan na ninyo yun kasi isa pa yan, dadalhin nyo kami sa peligro, dadalhin nyo pa sa mas matinding peligro ang mga tao dahil posibleng makasuhan ng mga inciting to sedition yan. Alam natin ang ginagawa natin.
pinapakita natin sa mga tao at sa gobyerno na hindi tayo bulag sa ginagawa nila. Na hindi tayo bulag sa mga pambubudol Pambubudol nila. ng gobyerno. Di po ba ang nambubudol sa mga fake news na pinapakalat ay ang mga nabanggit nyo na mga bloggers or influencers? Bakit niyo po isisisi sa mga mamamayan at mga tao na ilalagay sila sa alanganin na makasuhan ng inciting to sedition? Madali naman po yan, basahin na kasama talaga po yan sa game plan. Pag kinasuhan ng pamahalaan ay kukuha ng simpatsya. Isang orchestrated po na pagpapabagsak sa pamahalaan ang endgame ng maisog na mga rallies. Batid naman po yan sa mga pagbabanta ni dating Pangulong Duterte, lalo na ang paulit-ulit na panawagan ang mag-withdraw ng support ang militar. Sedition na po yan, your group are just pushing the limit of free speech. It ends po kapag binalahura na ang pagkataon ni Numan ng walang basehan, panay trial, biwa publicity na siya ring ginawa sa dating Pangulong Marcos. Tunay ngang mas mabilis kumalat ang disinformation at fake news ngayon, pero wag pong kakalimutan na kasing bilis din ito na pagkalat ng katotohanan. Equal po ang playing field. Ano po ang masasabi niyo rito? Maari lamang pong pakitala ang inyong saloobin sa comment section. Dito na po nagtatapos ang ating video. Hanggang sa muli po. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng Splat Communications, Wina po ito. Maraming salamat. Till next time. Stay safe. Wina out. Bye.